Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang update tungkol dito sa nagaganap na banning ng ni Binance dito sa Pilipinas. Kaya yan, sabi rito ay SEC shares update on Binance app ban, request to Google and Apple. Kaya yan. Kasi naban na po yung access natin sa desktop or sa browser sa platform ni Binance. Hindi na po natin na ma-access yan. Pero sa kasalukuyan ay nagagawa pa rin pong ma-access natin yung application. Yan sa mga mobile phone. Application ni Binance sa mga mobile phone. At nagagamit po natin lahat ng mga features nito hanggang sa ngayon. Ngayon ay naglabas po ang SEC, Philippine SEC, ng isang update tungkol sa kanilang pagbabawal. Ayan, or ayan, pinagbabawal na gamitin ang kahit anumang platform ni Binance maski sa mga application. At ngayon ay yung tinututukan po nila ngayon ay yung application sa mga mobile apps. Kaya yan naman po yung kanilang ginagawa ng paraan para i-block ito sa lahat ng mga Filipino users. Kaya yan, yung huli na update natin tungkol nito ay nag-send po ng request ang Philippine SEC kay Google at saka kay Apple na tanggalin. Yan, or parang wag ipakita or wag i-allow para sa mga Filipino users na gamitin or magkaroon ng access sa Binance app. Yan, or sa application ni Binance. Kaya ayan, ngayon ay ito po yung pinaka-latest na update natin sa kaganapan na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. At ang sabi po rito ay SEC optimistic about Binance app ban in the Philippines. Kaya, yan. Mismong ang Philippine SEC ay napaka-positibo na magagawa po nilang i-ban ang application ni Binance dito sa Pilipinas. Kaya, yan. Napaka-confident po nila. At sabi rito ay the Philippine SEC remains optimistic that its call for the removal of Binance apps from Google and Apple marketplaces will be heeded. Kaya ayan. Pero mukhang natatagalan po siya. Natatagalan po siyang i-remove or tanggalin ang Binance app dito kay Google at saka kay Apple. Pero gayon pa man ay nananatili pa rin po silang optimistic or napaka-positibo po or malakas yung kanilang paniniwala na magagawa nila itong tanggalin. What's the significance? The SEC has been on a crusade since November last year to eliminate the global crypto exchange from the Philippine internet. Kaya yan, nag-umpisa po ang lahat na habulin or ipagbawal ng Philippine SEC ang operasyon ni Binance dito sa Pilipinas. At nagawa po sila po ay nagtagumpay sa pamamagitan po ng pagbablock sa mga internet sa tulong po ng mga internet services dito sa Pilipinas ay nagawa po nilang i-block yung access natin sa kanilang browser based na platform. At yun nga lang ay yung hindi pa po nila nagawa ng paraan ay yung application sa mga mobile phone. Kaya yan, ito po ngayon yung kanilang inaasikaso ngayon. It is issued an advisory and explained the reasoning behind the upcoming ban. Yan, natutukan na rin po natin yan. Yung dahilan ng kanilang pagbaban kay Binance ay para wala po kasing lehitimong lisensya na mag-operate itong si Binance dito sa Pilipinas. Hindi raw po siya regulated at ayan, maaring nalalagay raw po sa panganib yung mga yung funds ng mga Filipino users na gumagamit nito. Kaya yan po ang dahilan
It delayed the ban but managed to get approval from the National Telecommunications Commission's NTC to order internet providers to block Binance. Kaya yan, medyo nagbigay po kasi sila ng parang timeline. Yan. Para yung mga users ni Binance ay at least mailipat po nila yung kanilang mga funds kay Binance. At maliban po dyan ay hindi po magagawa ng Philippine SEC na i-block yung browser platform, trading platform ni Binance kung hindi po sa tulong ng NTC, National Telecommunications Commission. Kasi sila po yung nag-order sa mga ISP or Internet Service Providers dito sa Pilipinas na i-block ang website ni Binance. Kasi nandyan po yung platform, trading platform na rin ni Binance sa kanilang website. Kaya kung pag hindi mo ma-access yung website ni Binance, ay hindi mo na rin ma-access yung kanyang trading platform. Kaya yan po yung nangyari. Blinak po yung website ni Binance. Kaya kung magbubuksan natin ay walang lalabas. Yan. Pero at least sa mobile applications ay accessible pa rin si Binance. Sabi rito ay the Binance app is still available but SEC mentioned multiple times that they are working to have the app removed on the mobile app stores. Kaya yan. Hanggang sa ngayon ay accessible pa rin si Binance. Na-check ko lamang po kanina at yan. Maayos po at very accessible at wala pong problema. Pero yan, sabi ng Philippine SEC ng ilang beses na ginagawa po nila ang lahat ng kanilang makakaya para tanggalin ang application na ito ni Binance sa mga mobile apps stores. Ayan, talagang gusto po talaga nilang tanggalin itong si Binance dito sa Pilipinas. Pero ayan, sabi rito ay Binance did send an email to their customers in the Philippines stating that the restrictions are just temporary. Kaya ayan naman po, may nag-send naman po ng mensahe itong si Binance sa lahat ng mga users, kanyang mga users dito sa Pilipinas. At ang ayon po sa kanila ay yung restrictions daw na ito. Ayan, siguro yung kanilang yung pagkaka-block ng kanilang website ay temporary lamang daw po ito. Kaya malamang ay dyan na rin yung nagiging basihan natin na malamang ay gumagawa sila ng paraan para ayusin ito. Yan, details. SEC Commissioner's statement. Yan, Mac Jill Brian Fernandez told The Star that the discussions with Google have been positive. Yan. Sabi rito ng Commissioner ng SEC na si Mac Hill Bryant Fernandez. Ayon po sa kanyang pahayag sa The Star ay naging positibo raw po or naging maganda yung usapan nila kay Google. Yan, at yan po ay yung may kaugnayan po ito sa pagbablock sa mobile application ni Binance. Yan, ito po yung kanyang aktual na sinabi. I think they or Google are just asking for some documentation, but I don't think it is really a reservation for them to block. On Apple, I have no update, he said. Kaya yan. Ayon po kay Ginoong Makil Bryant Fernandez, yan ang SEC Commissioner, ay itong si Google ay sa tingin niya ay humihingi lamang daw po ng mga ilang dokumento. Ayan. At pero kay Apple ay wala pa raw pong update itong si Apple pagdating dito. Kaya malamang ay kung papayag si Google ay baka malamang siya ang unang magbablock sa application ni Binance. At sabi rito, letters sent. Last April, the SEC sent separate letters to Google and Apple requesting the removal of Binance apps to prevent further illegal activities and protect the investing public. Kaya yan po yung na-content na rin po natin yan itong mga nakalipas na video natin tungkol dito sa banning ng ni Binance dito sa ating bansa. Kung saan ay nag-send po ang Philippine SEC ng liham kay Google at saka Apple na hinihingi po nila ang kanilang tulong para tanggalin daw ang application ni Binance.
Pero yan po, hindi po basta-basta sumang-ayon si Google at saka si Apple. Kailangan daw po nila ng at least parang kailangan po nilang malaman yung panig ni Binance. Ayan, at saka panig na rin ng mga customers, ayan, ng mga users na gumagamit nito. At ayan, bago po sila ayan, at syempre yung panig na rin ng Philippine SEC. Ayan, lahat po ng mga sites. At kung pag nalaman po nila yan, ay dyan daw po sila bago magkaroon ng desisyon. Pero ang tagal-tagal na po niyan. SEC Director Oliver Leonardo noted Philippines have ways to still access if they want, indicating the challenges in completing restricting access to the platform. Yan. At least nag-iisip itong ang SEC Director natin na si Oliver Leonardo. Ayan. Sinabi niya rito na maski iban pa lahat yan ang access kay Binance, ay ang mga Pilipino ay makakahanap pa rin ng paraan para ma-access si Binance. Kaya ayon mismo sa kanya, isa itong napakahirap na challenge. Yan, ang i-restrict ang access sa platform ni Binance. Kasi marami pong paraan yan para magkaroon ng access sa platform dito. Kaya yan, buti pa itong si Director o SEC Director Oliver Leonardo. Ayan. Siguro may ibang mag-isip po tayo pag talagang gusto nating pigilan yung access ng mga Filipino sa mga platform, ay siguro ay baka may mas epektibong paraan dyan. Ayan, yan po siguro ang nais na sabihin dito ni Director Oliver Leonardo. Kaya what's next? The SEC is developing a regulatory framework for digital assets and service providers to ensure better compliance and protection for investors. Kaya yan, sa ngayon ay patuloy daw po na nagdi-develop ng regulatory framework. Ayan, mga patakaran ang SEC. Ayan, para sa mga digital assets, lahat ng mga digital assets at saka mga service providers. Ayan, para protektahan daw ang mga investors. Kaya yan naman po talaga ang layunin ng Philippine SEC, ang protektahan ang mga investors. Pero yan nga, marami akong nababasa na ayan, ang dami pong mga nai-scam na yung mas malala na sitwasyon ay ayan, sana dapat ay yan yung kanilang mga mas tututukan. Ayan. Kaya yan po yung update natin ngayon tungkol dito kay Binance, kung saan ay patuloy po na tinututukan ng Philippine SEC ayan, ang pag-ban sa mga sa mobile application ni Binance sa mga application store. Kaya yan, paghandaan na rin natin yan kasi mukhang napaka-confident po ng Philippine SEC na sila ay magtatagumpay dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.